Tinawag na balat sibuyas ng Davao City Councilor ang mga bumabatikos kay Vice President Sara Duterte ukol sa designated survivor statement nito sa hindi pagdalo sa SONA ni Bongbong Marcos. Tanong naman ito sa mga bumabatikos kay VP Sara, bakit daw ba sila natatakot? Narito ang balita ni Almar Forzuelo. Klaro naman talaga ito, hindi na kailangan pag-isipan yun eh. Masyado silang literal, masyado naman silang tawag nito, balat sibuyas. titirik, kumbaga. Balat sibuyas, mga ganon. Come on. Masyado kayong nag-iisip. Overthinking. Baka guilty sila or takot sila. Bakit ba sila matatakot? O bakit sila parang may iniisip? Yung benepisyo, mawawala. Wala namang natural na naman tayo. Hindi naman kailangan talaga na pag-isipan yan at bigyan ng issue kasi whether we like it or not, if anything happens to the President, the Vice President will succeed. Yan ang patutsada ni Davao City 1st District Councilor Tek Ocampo sa mga bumabatikos kay Vice President Sara Duterte matapos itong ituring ang sarili bilang designated survivor. Kasunod ito ng kanyang pagkumpirma na hindi pagdalo sa darating na State of the Nation Address o SONA ni Bongbong Marcos sa Lunes, Hunyo 22. Una na ring pinasaringan ni VP Sara ang mga kumukwestiyon sa kanyang hindi pagdalo sa SONA. Ayon sa pangalawang Pangulo, ngayon lang siya nakakita na hinahanap ang Vice President ng attendance sa lahat ng bagay. Binigyan din naman ito na hindi joke o bomb threat ang kanyang naunang pahayag na hindi dadalo sa SONA ng Pangulo. Samantala, bukod sa designated survivor ay inulan rin ng batikos mula sa mga kritiko ang pahayag ni VP Sara na posibleng pagtakbo sa pagkasenador ng kanyang kapatid na sina Davao City Mayor Baste, Congressman Paulo at maging ng kanilang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon naman kay Ocampo, tanggapin na lamang ng mga bumabatikos sa mga Duterte ang katotohanan na ang tiwala at kumpiyansa ng taong bayan ay nanatili pa rin sa nasabing pamilya. Nasubok na ang kredibilidad. Ang katotohanan dyan, is talagang, whether we like it or not, the Dutertes are very famous. Correct. Aside from that, they have the trust and confidence of the Filipino people. Wala no question yan eh. Wala tayong question dyan kung sa credibility at tiwala ng taong bayan. Nasa mga Duterte talaga yan. Hindi mo na kailangan tanongin. At bilang opisyal ng lungsod ng Davao, sila daw ang dapat na mag-question sa pamahalaan sa kung bakit ilang beses na pinalitan ang Chief of Police at ang ginawang balasahan sa Davao City PNP, gayong pangalawa ang lungsod sa pinakaligtas na lugar sa Southeast Asia batay sa ulat ng Nombio. Ano pang problema sa Davao City? Unang-una, itong Guinness Book of World Record breaking na tatlong city director sa loob lang ng isang araw. Actually, sa loob ng ilang oras lang. Napaka-peaceful ng Davao City. Wala namang laganap na krimen dito. Nagtataka ako, kahit ako napadaan sa checkpoint, pati yung sasakyan ko, tinicheck. Hindi ko maintindihan. Actually, wala naman akong doon. Kung talagang merong tinatawag natin na may operation na may minamanmanan sila, may na-report na, baka may tumatakas na fugitive or whatever, Wala. naintindihan natin yun. Pero kung halos araw-araw nyo nang gawin, na wala naman tayong banta, nakakapagtaka. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Almar Forzuelo.